Jimmy Castillo. Narinig mo naman na to. I love you. And I know you love me so much. And alam mo yung nakaka-amaze, yung sobrang pagmamahal ng Panginoon sa ating dalawa. Kasi naririto tayo sa harap ng madaming tao na babanggitin yung mga pangako natin, dadalhin natin sa habang buhay. Naalala ko, 4 years ago, yung unang nag-message sa'yo. Oh, Pogi! Ako yung unang nag-message, hindi ba, ano yun? Yung my day mo, nireplyan ko na medyo pogi ka sa part na pogi talaga. Na pogi ka sa part na nakasuot ng uniform mo. And nireplyan mo lang ako ng isang mapagpalang araw, Ate Jeremy. And then, tapos na po yung kwento. Doon na po yun natapos. Hindi niya na po ako pinansin nun. Kaya, pogi talaga. And then, after nun, nagpatuloy naman kami sa church na nagkakasalubong, nagkakabanggaan pa nga minsan sa kusina kasi doon siya naka-assign. And then ako, alam niyo na ako anong ginagawa ko sa kusina. Yun, ganun po yung ano namin. And then, after ng 2 years ulit, sa isang anniversary naman ng GLWCF, na napansin ko ulit siya. Wow, pogi talaga. Napansin ko ulit siya nung practice nung dance. Tapos, wala lang, kasi yung dance, si Pastor June, mahigpit talaga siya sa pagpa-practice ng dance. Lahat gusto niya sumasayaw. And then, nandun si Jimmy, nasa likod nga siya actually, hindi siya makikita talaga ng tao. Nandun siya sa likod, kaya lang mapapansin mo siya kasi yung mga kasama niya nagpa-practice, nasa kanan, siya nasa kaliwa. yung kanta, nasa chorus na, nasa verse pa din siya. So, sabi ko doon kay Ate Jaisel na, sabi ko, tingnan mo hindi ko nga kilala kung Jimmy Castillo. Hindi ko siya kilala. Sabi ko, tingnan mo yung isang tao doon. Sabi ko, ganyan-ganyan. Tapos, nakita niya, nagkasalubong kami ng mata. Bigla kami napatawa ni Jaisel that time. Tapos, nang time na yon, parang sabi niya, okay, siya si Dan Series ng GLWCF. Walang magaling, siya lang magaling. Kasi siya lang yung nakita ko that time. Ayun, doon nag-start. Pero hindi pa din po kami nagkausap nun. Ay, hindi pa din po kami nagkapansinan. Parang binubuli ko lang siya as Dan Series ng GLWCF. Walang-wala si Pastor Jude. Tapos yun, after siguro mga 2 years ulit, sabi niya sa akin, mag-message siya sa akin ng isang mapagpalang araw ulit. Tapos, nireplyan ko, isang mapagpalang araw din po, Kuya Jimmy. Tapos yun na yun, sinin niya na lang po ulit. Tapos yun, end of the story na naman, okay, restrict ka na talaga sa akin. Nirestrict ko po siya. Tapos, nirestrict. And yun, kinukwento ko lang po kung gaano ka-amaze si Lord sa buhay naming dalawa. Kasi parang ang tagal-tagal namin sa GLWCF na nagkakasalubong. Yung plan pala ni Lord sa aming dalawa is hindi ganun basta-basta na kapag chinat ka, is replyan mo agad or may mga ganong Kasi that time, alam ko, nasa process ako, nasa process din si Kuya Jimmy. Nasa process ako ng mahalin ko muna ang Panginoon. Unahin ko muna ang Panginoon bago ang lahat. Mahalin ko muna ang Panginoon, mas lalong mahalin ko din muna ang sarili ko. And then, yun yung nagpatibay sa buhay ko na una ko talagang minahal si Lord bago ako tumingin sa ibang magmamahal sa akin. Yung pag-chat naming dalawa is hindi ko siya pinursu kasi alam ko na may magandang plan or may magandang sinusulat si Lord na love story sa aming dalawa. Si Lord, kumikilos na siya doon sa isang GLWCF na may mabubuo siyang magandang love story na ngayon ite-testify namin sa napakadaming tao. And then yun, hindi ko na nga maalala kung paano kami ulit
nag, nag-umpisa ng ganitong bagay. Ang naaalala ko na lang talaga is napakabuti ni Lord kasi pinarealize niya muna talaga sa akin na mas mahalin ko muna yung sarili ko, mas mahalin ko muna yung pamilya ko, yung meron ako, mas tanggapin ko, mas maging kontento muna ako sa kung anong meron ako bago kanya ulit ipakilala sa akin ng lubos. Kaya nung time na nag-start tayong dalawa uli, palagi ako nagpipray sa Panginoon na kung tama yung desisyon ko, kung tama ba na tanggapin kita sa buhay ko. Sabi ko nga, nung nag-start kang manligaw, nung first time mong bigyan ako ng flower, tinanong agad kita ako nang liligaw ka ba sa akin? Kasi sabi ko sa kanya, hindi ako normal na babae. Lumilipad ako sa... Joke lang. Hindi ako normal na babae. Meron akong 4 na anak. Hindi niya pa nga alam. Akala niya 3 lang yung anak ko. 4 ang anak ko. Meron din akong nanay. Meron pa akong kuya. Meron pa akong mga kapatid na kasama sa bahay. So, hindi lang ako yung mamahalin mo. Hindi lang ako yung tatanggapin mo sa buhay mo. Madami kami. Kasi until now, kung sasabihin mo sa akin na iwanan ko ang magulang ko, iwanan mo ang mga anak ko, is hindi ako papayag. Mas okay ako mag-isa. Kaya ko naman. Binild naman ako ni Lord ng malakas na. Sabi ko nga, blessing na lang talaga na pagkakalooban ako ng Panginoon, ng partner na makakasama ko pa at makakatulong pa. Talagang purihin ng Panginoon kasi gumalaw siya sa buhay nating dalawa. Hindi madali. Madami tayong pinagdaanan. Yung 1 year na naging tuloy-tuloy, hindi yun basta-basta. Kasi dumaan talaga tayo sa challenge, trials, sa mga temptation na dapat natin paglagpasan. But palaging nire-remind ng Panginoon sa akin na siya yung nagbigay sa'yo sa akin. Ang love, hindi siya nagbibigay ng confusion sa mga taong nagmamahal sa Panginoon. Direct ang Panginoon. Kung ikaw talaga yung pinagkaloob sa akin, yun talaga yung yun talaga yung tinanim sa puso ko ng Panginoon sa ating dalawa. Kaya narilito tayo sa harap ng madaming tao. Pag-iiwan, magbabanggit ng mga pangako ng ating Panginoon. And this verse, madami talaga to eh. Wait lang. This verse na binigay ng Panginoon sa akin is malinaw yung instruction ng Panginoon sa akin na ito yung i-pledge ko sa harap ng madaming tao, sa harap ng mga witness ng ating pastor from the book of Ruth 1, verse 16 to 17. Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God is my God. Where you die, I will die, and there will be I will buried. May the Lord deal with me, be it severely, if even death separate you and me. Purihin ang Diyos sa ating dalawa.